What's up mga kaberks? Magandang buhay sa ating lahat. Samahan nyo kami ni wifey. Mamamalengke tayo kasi meron akong may nagpaluto sa akin bukas. 2 putahe lang naman. Tinanggap ko na lang kasi day off naman tayo. Kaya okay na lang din. So kahit bukas pa yun, ngayon ako mamalengke. So samahan nyo kami. Ganda ng panahon, no? Mga kaberks, sobrang init. 25. Sana ganito lagi dito sa Inglaterra ba? Hindi yung every other day maulan, maaraw. Ganda ng panahon. Na panahon kakataon. Ganda ng panahon, panahon ng hapon. So malapit na nga tayo mga kaberks sa Wingyip. Mag-grocery tayo ng ating pang cater bukas. Hindi naman pala cater, luto lang kasi dadalawa lang eh. Tinanggap lang natin kasi ating kaibigan yun. Yun ang nagbigay sa akin ng roof box dati. Di ba? Kaya paluto sila kahit dapat minimum of 5 ay 2 lang naman at konti lang bisita, pwede na sa atin yan, no? Mga kaberks, ganun lang naman talaga. Magpa-park na tayo. So yung mga kaberks, nandito na tayo sa Wingyip. Ayan. At ating kukuhain oyster sauce. Baka hindi ko kasi na-check. Hindi ko na-check kung meron pa. So kukuha tayo ng oyster sauce. Ito lang ginagamit kong oyster sauce mga kaberks, so, sa mixed seafood. Ayan, oyster sauce. Tapos yung kare-kare, doon na lang pabili ng ng peanut butter sa labas. Mahal to dito. Ayan. So ano pa bang kailangan natin? Siyempre yung kasi kare-kare nga, so dito ako bibili ng ng pak choy or pechay. Tsaka mixed seafood, madali lang naman gawin ng mixed seafood eh. Yun lang ang pinaluto. Mixed seafood, tsaka kare-kare, beef kare-kare. Ayan. Actually talaga di sana ako tumatanggap ng ng 2. Pero syempre nga kaibigan niya natin yung nagpaluto. Tapos siya yung nagbigay sa akin ng roof box dati. Kaya yun, ito mas masarap to. Itong kasi yung maliliit na palaya na may 50%. Magpipinakbit daw eh. Ito 50% magkano na kaya ito? 6 pounds per kg. So 3 pounds na lang to. Pwede na. Oo. 50% ba? 1 kilo kaya yan? 1 kilo siguro ito. Maganda to. Ito? Ikaw mamili. Kahit ano. So 50% off that mga kaberks. So ano na lang to, 3 pounds imbis na 6 pounds. 3 pounds. Ayan. Tapos kukuha tayo ng pak choy, 3.25 per kilo. 2 klase kasi itong pak choy. Pwede na to. Kasi may pak choy na yung maniliit, mas mahal yun. Ito na lang, pwede na to. Oo, 2 lang eh. Siyempre isang buo na yung pin-order nila. Ngayon mga kaberks of pak choy. So hindi ako bibili dito ng sitaw. Ang ginagamit ko is beans. Ang tawag dito, yung French beans yung ginagamit ko. Kukuha na rin ako ng coriander. Ayan no, coriander. Magkano ni coriander dito? Ito coriander 95p. Kuha tayo ng coriander. Pang ating to mga kaberks, pang mixed seafood tong coriander natin. Yan. Ang dami pala ako yung yung tawag dito, yung ampalaya nag-sale. Kasi sobrang dami siguro nilang stock, no? Ayan, bihira mag-sale yan. Hanggang dito
Yan yung mga kabricks, oh, grabe yung mga palaya, oh, masisira na lang, kaya 50%, hindi na lang nila pinabigay ng 75%, no? Kaysa masira. Di ba? Wala na yan eh. So nung naalala nyo, yung ating ano pala, talaba, dito nabili natin yun. Yung ating talaba. Yan, okay na yan. Per kg. Ay, doon ka lang sa ano, kasi doon 5 piece. Ayan o, dito natin natukuha yung talaba na yun o. 3, 4, 5. Ito na naman. Kinain ko na. Ay, meron para dito oh. Malalaki. Tanungin ko nga si Boss Delphin, ito na naman oh. Sarap nito. 3, 4, 5, bukas ka. Daanan na lang kita. Para fresh pa ba? Fresh. So dito na tayo mga kabricks. Ang dami ng ampalaya talaga oh. Sobrang dami ng ampalaya nila oh. Na, wala na. Nag-over ano din oh, over production. Ganda ito, malalaki oh. Oh, ito na lang, 4 piraso lang. Mas okay ito. Oo, may sira pati yan oh. Ayan, palitan natin. Siyempre doon tayo sa ano. Yeah, thank you. Galit tuloy sa ate. Pwede isa sa ano. 50% off din yan. Oo, siyempre. So kukuha na tayo dito mga kabricks ng ano man, oyster. Meron na, may patis ako doon, kabibili lang isang araw. Shin beef. So normally talaga pag may nagpaluto sa akin dito talaga ako mga kabricks pala bumibili ng mga ano ko, mga karne. Kasi tinatamad ako pumunta doon sa meron dati parang ano dito ba, slaughterhouse, kaya lang malayo na ngayon. So dito na lang talaga ako bumibili ng ganong karne, ganit pangluto. Ayan. Kasi ganun din. Doon sa ano na yun, tendon doon ako bumili. Grabe ito mga ano ng mga kabricks oh. 395 lang to dati oh, ngayon 85 na. 395 kailan yan? Ha? 2010, 2015. Grabe. Nagmahala na. Kaya ala, pati yung beef hindi na talaga pwede pa mga kabricks yung ano. Hindi na obra, mahal na talaga oh. So wala tayong magagawa, shin beef talaga gagamitin natin. Kuha tayo dito. Grabe, hindi totoo, 395 lang dati yan. Tapos ang ano natin, hindi naman nagtaas. Ganun pa din. So kukuha tayo nito. Ilang kilo ba to? Mas maganda, wala masyadong litid. So ilang kilo to? 2 kilos. So kulang yan mga kabricks, at least mga 5 kilo yung isang ano. Ayan, mga 5 kilo yung isang shopping dish. Yan, so 5 kilo na yan, 8 pounds. Grabe no? Ganun talaga ang luto ngayon. Ilang kilo tong isa? 224. Parang masyadong malitin ito, kaya tingnan natin. Mas maganda walang masyadong litin ba? Kasi itatapon yan eh. Pang yung litid. Ito masyadong ano. Ito na lang. Ito wag na tong isa. Ang daming ano kasi yung mga litid ba. Ito na lang. Medyo malinis-linis. Ayan yung dalawang yan. Ayan mga kabricks. So 5 kilo. Ayan. Chicken paws. Chicken feet pa pala dyan oh. Chicken feet, chicken paws. So yun. Yan lang ating ano binili. Tapos ano pa ba? Kukuha pa tayo doon ng syempre yung prawn. Hindi pwede yan. Matigas yung ano shin beef. So kukuha tayo ng talong at talong. Talaba. Talaba half shell. Half shell na itong ano syempre mixed seafood eh. So yan. Half shell. Yun ang kailangan natin mga kabricks. Tapos squid. Squid. Okay ng squid.
Ito nating squid na ano, tapos prawn. Kuha tayo ng prawn pa. Kasi nga mixed seafood. Mahal na rin talaga mixed seafood. Dati 6.95 lang yung kilo niyan. Ngayon yung isang box ng prawn na yun, ng tahong. Ngayon 9.95 na. Grabe, 6.95 lang dati yun. Tapos kukuha tayo ng hipon. Kuha tayo ng prawn. Mahal na yung prawn dito Mas mura yung sa binibilan sa Bolton, 3 kilo. Yung sa market doon, 3 kilo, 20 pounds. Dito, 2 kilo lang, 25. Mahal. Mahal dito, mahal. Mahal na dito. So, kukuha tayo ng prawn ito. Ano ba to? 21.30. 21.30. Pwede na to. So, yun. Isa niyan. Prawn. Tapos, yun nga, yung tawag dito, kukuha na tayo ng squid. So kukuha tayo ng squid, mga kabers. Pero dito, pag kumukuha ko ng squid, pag may nag-order, pwede na. Para din na magano ba? Para yung bibili ko ay dala lang ko. So yun, ang binibili ko kasing squid, mga kabers, ay yung isang box na dito. Kasi pag doon 5 pounds, so maging 15 ano doon, 50 pounds yung 10 box ba, magiging 50 pounds pag doon ka yung squid. So ang binibili ko yung naka-box. Ayan itong naka-box ang binibili ko kasi marami ang kailangan natin sa mixed seafood. So yan ang binibili ko para nakaka-discount ako kasi nagiging 35 pounds lang siya. So nakaka-discount ka ng tawag dito 15 pounds. Diba? Tapos meron ka pang natira. Diba? Kesa yung kuhain mo is yung 5 pounds yung doon. Teka lang, BS5 pala, Squid Tube brand. Dalawa parang klase to. Saan yung isa? BSQ. Dapat pala may alam natin tong yung brand pala. B brand, UB5. Try natin. So, tanungin ko lang to mga kaberks kasi dalawang klase itong squid nila. Ayan, kinuha na natin. Aliko. Ayan So, check natin kung magkano to kasi dalawa yung klase ng brand nila ng tawag dito ng squid. Yan, lalabas tayo. Lamig sa loob. Dalawang klase yung tatanungin muna natin to kung magkano. So, yan. Yan lang ang ating bibilhin. Hindi, tatanungin ko kung magkano. So, magbabayad na tayo mga kaberks, no? Okay na to. Ipatanong ko lang muna to kung magkano to nito. Pag hindi, papalitan natin kasi yung isa parehas lang naman ng timbang. Pero ito ay less na may 7 pounds na less. So, tatanungin ko yung isa. Kung ito nga, sandali lang pala ba. Balikan ko lang dito. Hindi ka na magtanong dito lang Balikan natin dito sa naka-display. Pakita ko sa inyo kung bakit ko kinukuha yung isang box kumpara dito. At dito nga tayo bumili. Ayan ayun na nga yun. Pag dito, yan 5 pounds nga. So makakasave nga ako ng 10 pounds. Ito na nga yun. Ito na nga. Makakasave ako ng 10 pounds. O, diba? Dapat ganun. Pag may luto ka, mauta ka dapat. Tawag dito, tingnan mo talaga muna kung yung mga presyo ba. Ganun. Tingnan mo maigi yung presyo. Ayan. So yun lang ating kailangan. May scallop sana dito pero hindi ko na nilalagyan ng scallop ang ating mixed seafood.
So yun. Ngayon ay magbabayad na tayo. Tama ngayon. Yan. So yun, magbabayad na tayo. Iwalay natin yung pagbayad. Isama mo na para isahan ba? So yun, magbayad na tayo mga kaberks. So yung mga kaberks no, nakapagbayad na tayo. Pabalik na tayo sa sasakyan. Yan ang ating buhay dito sa Inglaterra. Again, dapat talaga hindi ko tatanggapin tong dalawang luto nga. Kasi dalawa, minimum of 5 sana ako. Kaya lang, syempre dahil off naman tayo bukas at kaibigan natin yung nagpaluto, tinanggap ko na lang, di ba? Ganun naman dapat. Makikisama lang din tayo paminsan-minsan. Hindi naman laging i-push natin yung ating hindi naman laging ipupush natin yung ating tawag dito, gusto. Ayan. Pakuha nga yung bag natin. So yan, di mo naman kailangan yung gusto natin ang lagi na bigat tong squid. Yan, kailangan marunong rin tayong mag-adjust ba. Ayan na yung ating ayan yung ating squid, isang karton. So meron pa tayong matira dyan. Ayan, medyo mahal-mahal nga lang talaga ang ngayon, nakapanibago na, hindi ka na katulad dati, lalo na pag seafood. Iba na yung presyo ba, medyo mahal na talaga, pero okay lang, naman ang importante may nagpatitiwala pa rin sa atin na magpaluto ba, yun ang mahalaga. Yan, so yun lang, tapos na tayo ulit. Papasok pa tayo pala mamaya sa trabaho na hapon. Babalik pa tayo pala sa trabaho. Kasi may trabaho pa ako ngayon. Yan ang ating buhay talaga dito, mga kaworks. Pasok ka sa akin. Ay, susi. Yeah. Ay. Ayan. Antar tayo. Pauwi na naman tayo ngayon. Tapos na tayong mamalengke. So yun mga kaberks, pauwi na nga tayo. Tapos na tayong mamalengke. Pahinga lang tayo saglit. Pasok pa ako ngayon. Balik pa rin sa trabaho. Hindi kasi ako namamalengke agad dyan sa a day before ako namamalengke. Kasi may pasok ako nyan. A day before talaga ako namamalengke ng aking luto. Kasi para hindi mo na hindi mo na i-freezer, maliban na lang kung ang papaluto sa mga Shanghai, mga ganun ba. So kailangan pwede mong gawin yan ahead of time, tapos i-freezer mo. Pero pag mga ganyang mga mixed seafood at lukot-lukot to, banggain mo. May mga buraot yung driver ba, yung ngayon uphill, mag-overtake para masyado ka ng motorway. Dapat pag mga ganyan, nasa kahapon ka pa umalis. Yun, mayaan mo na yun sila mga kapatid. Balik tayo doon, yun. Ibig sabihin, pag mga magluto, katulad yan, mga mixed seafood, tapos mga kaldereta, kare-kare, a day before ko yan siya pinamalingke, para doon ko lang may prepare lahat. Kasi para hindi mo na, kasi kung mga 2 days, 3 days mo, tapos i-keep mo lang sa baka masira pa ba. Mas maganda yung a day before mo bago mo a day before ka bago mamalengke, ganoon. Tapos mamaya pag uwi ko sa trabaho ng gabi, pag uwi ko pahinga lang, tapos magpe-prepare ko na yung beef, palambutan ko na yan. Kasi pag uwi mo naman mamaya hindi ka pa naman matutulog kasi pag pagod ka sa trabaho, so magpapalambot ka pa niyan. Ang maganda lang pagka may luto ng ganyan, lalo na pag ang paluto ay hapon ng alas 5, so mahaba yung preparation mo. Pero pagka ang paluto ay sa lunchtime doon, medyo nag-struggle ako minsan doon mga kabarks minsan. Kasi kailangan mong gumising ng maaga. Pag mga ganong maaga, yung alas 12 yung party. Pero pag mga 5 o'clock ng hapon, 5 or 6, relax lang ka dyan. Relax lang yung pagluto mo kasi magising ka ng alas 9, alas 10, okay lang. Mahaba na yung 5 hours na pagluluto mga kabarks. Yan. Pag may chance tayo, bukas ipakita ko, pero hindi ko papakita kasi secret yung mga skater ko. Mga pinapakita ko sa video is mga lutong bahay lang. Pero pag yung sa cater, hindi kasi
ayoko yung nagbibideo kasi tapos alam mo yun yung nakaano na yung utak mo ito itong gagawin mo itong diretso, hindi katulad kung lutong bahay ay wala pa tsamba ba no na luto. Pero pag sa cater kasi kailangan mong ayusin yung lasa niyan, kahit hindi masarap kailangan mo pa rin ayusin, di ba? Ang importante pumapasa pumapasa sa panlasa nila, no? Mahirap kaya i-please ang Pilipino when it comes to food. Alam niyo yung mga kasi tayo mga Pilipino kasi marurunong tayo magluto. Yung iba lang talaga tinatamad na, lalo pag may okasyon, tapos mga ganyang isang malakihan, tinatamad na sila na magluto, kaya nagpapaluto na lang, lalo na yun, hindi mo naman sila i-charge ng medyo mahal ba, yung talagang regular mo na price, ganoon. So pag ano talaga, pag mga maramihan nagpapaluto na sila. Pero alam mo na nga, ang mga Pilipino when it comes to food, mahirap tayong i-please pagdating sa pagkain kasi marunong tayong magluto magaling tayong mga Pilipino magluto, mahilig tayong kumain, so alam natin yung iba-ibang lasa. So ganoon minsan kailangan mong i-satisfy minsan yung yun lang nga minsan ang ko, pero dahil nga kaibigan mo, kahit di masarap yung luto ko ay okay pa din sa kanila, di ba? Yan, nakapumapasa naman, di ba? Pero alam ko mas marunong sa akin magluto yan. Ang importante, pumapasa lang. So-so. So-so. Yun. Naubusan natin sa sabihin, no? Ganda talaga ng panahon kasi.